Gusto ko lang maupuan. Okay. Lapad niya, tama lang. Side mirror, magandang kanyang view. Medyo may konting zoom ng konting zoom sa edge niya. Floorboard check. Goods. Luwag pa sa likod, oh. Luwag siya dito, 3 tao, medyo purong lang ng konti. 5'10", 90 kilos. Ganito ang itsura kapag tayo yung nakasakay. Check out. Check out. We're here sa Guanzon Plaza, Bawang. Ito yung pinakabago nilang plaza or flagship ng Guanzon. Nandito lahat. Motorcycles, appliances, gadgets, yung kanilang mga cafe and restaurant. Nandito lahat sa isang place. So we're here para i-check out itong Suzuki Access na pinakabagong labas ng Suzuki. So this is their first classic motorcycle or classic na scooter na nilabas dito sa Pilipinas. So, check natin to ng mabilisan. Kompleto kasi yung display nila dito. Nandito yung kanilang Ride Connect. Yan, road sync ako ng road sync, Ride Connect pala. Yan, Ride Connect itong version na to. Navy blue, mukha siyang black. Pero navy blue siya or dark blue. Naka-matte color siya. For now, yun lang yung color na available para sa kanilang Ride Connect. And isa sa makikita natin dito na unique, bakal lang kanyang front na fender. So para siyang Vespa, no? Bakal na bakal. And the rest, bakal din to. Dito sa baba ng lower front. ABS na to, plastic. So I'm sure marami na sa inyong nakita ng review ng Access 125. Ako personally, and honestly, first time kong makita ang Suzuki Access. Since mabilisan lang itong review na to, alam naman na natin na hindi ito parang Bergman lang na or a Venice na pinalitan lang ng kaha. Unique sila sa isa't isa. Mukha lang parehas yung design. Kasi nga, maliliit yung mga gulong sa likod. Tapos medyo narrow ang kanyang wheelbase. So ang unique dito sa Access, sa likod ang kanyang gas tank. Okay, so plastic pa rin. And then this one is an LED. Ito, mga halogen bulb yung mga yan. Makita natin sa likod. Medyo malapad na medyo patusok ng konti. Pero hindi naman siya ganun ka-aggressive. Ang isa pang nagpa-classic dito is ito. Yung kanyang exhaust. No, kala mo mga naka-tuti eh. Kasi maliit yung exhaust niya. Kala mo tunog niya parang tuti. Cute sana kung ganun pero hindi. This one is 2 valves. Air-cooled na 125. Maluwag din ang U-box nito. Kasyang-kasya ang isang half face or 3/4 na helmet. I'm not sure kung kasya dito ang full. Itong saddle niya medyo pahaba na medyo flat. Mas comfortable tsaka mas abot to ng mga hindi masyadong matatangkad. So narrow yung sa legs niya banda. Kaya hindi ka nakabuka ka dito. Floorboard is very generous. Medyo maluwag dito. Makakapaglagay ka ng mga bagahe dyan na medyo malalaki. Tsaka malaki rin ang kanyang floorboard, no? Hindi siya siksik, hindi rin siya tipid. So this one is the Ride Connect. And napansin ko na, so desusi pa rin siya, hindi siya keyless, no? Sana ginawa na lang nilang keyless din para naka-high-tech ka na dito, naka-Ride Connect ka na, tapos naka-susi ka pa rin. So maganda sana kung naka-keyless na sila para, di ba, kung ito yung top of the line, edi top of the line na talaga. So sa kanyang mga buttons, yan, very premium. Tahimik na ang kanyang starter, kill switch niya. Ganda, no? Red. Para alam mong ito yon. Tapos meron siyang hazard, dim tsaka bright, and then meron siyang passing. Yan, pinipindot natin. Yung busina tsaka yung signal lights. So itong side mirror niya, very premium din. Parehas din to sa standard eh. Ganon din. So para ka naka-Vespa, hindi tinipid. Punta tayo dito sa kanyang harap. This one is the DRL. Ito. Mas maliwanag to. Ito yung difference niya sa mga standard. Ganon din. Mas maliwanag din yung kanyang ilaw. So, ewan ko kung bakit ganon. Pero siguro dahil naka-TFT nga. So, sinama na nila to para at least, diba, may difference din. Halogen. Ang kanyang bulb ng signal lights. Tsaka malalaki yung kanyang lens. Ito natin. So, pag lalayo tayo ng konti, yan, malapad siya. Ang ganda ng road presence niya, nagagandaan ako sa kanya.
Ganda ng pagka-classic niya, something new. And yeah, kung modern classic ang pag-uusapan, nasa classic side pa rin talaga siya. Hindi yung parang talagang sobrang futuristic na. Kasi may nakikita natin sa mga Peugeot, may FKM, yung Space 150 nila, futuristic yung dating nun. Pero ito, may pagka-classic pa rin ang touch neto or tindig neto. Black levers na meron siyang park brake hold. Very nice. And then, sa kanyang utility, may dalawang pockets. Left and right, tas may cat eye siya sa gilid. Ito, old school ang dating. Ito sa likod, wala. Okay, tas may hook. May carabiner siya or carabiner, dalawa. Magandang utility, parang sa Paseo. Tapos, brown. Di ba? Classic na classic, brown, pang matanda, pang may edad. So kidding aside, pagdating sa kanyang ulo, sa headlight niya, ang ganda. Ang lapad niya, ang laki ng ulo niya. Yung sa Giorno na kasi parang, di ba, parang may sombrerong ganyan. Mas okay ito para sa akin. Tapos, yan, textured ang kanyang floorboard. Extra grip, para hindi masyadong madulas. Ito, yung pinaka, sabihin natin, hindi ko nagustuhan na part ito. Pillion niya, grabe. Parang isa to sa pinaka cheap na nakita ko, tsaka na feel ko. Hindi siya premium, guys. Hindi premium, bakit kaya? Sana pinalitan nila ito. Or pwede nyo palitan siguro, gawin nyo mas premium. Sana may accessory sila na mas premium naman kaysa ganyan lang. Meron siyang kickstarter, which is good. Kailangan niya. Pag nawalan ng baterya, yung iba kasi, di ba yung Giorno, yung Fazio, wala nang mga kickstarter. So, nandyan yung touch ng classic. So, plus one na naman yan. Oh, yes. Nakikita natin na drum brake yung likod. Front niya is disc, which is good. Basing sa kanyang presyo, tamang-tama lang yung drum sa likod and then disc sa harap. So, naka-monoshock siya. Ang shocks ng Suzuki, maganda yan. Magaling din sila sa shocks, parang sa Honda rin. Price difference pala nila, almost 10,000 din. Itong Suzuki Access, may dalawang option agad. May Ride Connect, ako may standard. Yung Fazio and Giorno, wala, isa lang. May edge dito ang Suzuki. Dahil nga, at least may pagpipilian, di ba? Yung itong Ride Connect nasa 94,000 or 95, parang ganun. And then itong standard naman, around 84. Tapos dito sa Guanzon, 86 sila pag kakash nyo. Kasama na dun yung 3 years LTO registration. Mura pa rin yun kung mag-add lang kayo ng konti para sa registration. So this is the standard. So difference na lang, mas mahina lang ng konti itong DRL tsaka itong headlight niya. Although parehas naman na LED yan, pero mas mahina lang sila. And then same, bakal pa rin. Yan, plus yan, matibay na matibay tsaka mas bumigat siya. And isa pang pinaka-difference niya sa Ride Connect, syempre itong panel gauge niya. Ito, old school pa rin. Pero yung pagka-old school nito, maganda, maayos. So, hindi katulad yung nasa Navi na talagang basic na basic ito. Semi-modern na okay na siya sa analog. May mga may mga LED pa dito. May mga echo indicator pa yan. So yan lang yung difference. And then yung inner fairings niya magkaiba. Ang ganda nito, ang ganda ng combination nitong kulay na to. Green to green. I think yun lang yung naging difference niya. Ito, pakita ko na rin sa inyo since nakabukas. Malaki ang kanyang U-box. Yan o. Kasyang half face. And then 3/4. Baka full face nga, may magkasya pa dyan So ito yung itsura ng kanyang pre-helmet. So hindi nyo na kailangan bumili ng helmet. Mas mahaba din ito kaysa sa Fazio and Giorno. Pwede ang 3 tao dito. Mga bata, syempre kasyang-kasya kayo dyan 3. Mag-aatid sundo ng malapitan. Kasama nyo yung kids nyo, kasyang-kasya kayo dito. Tsaka maganda siya flat. Maganda to pang city. Maganda to pang errand. And yeah, kung praktikalan ng pag-uusapan, access, maganda. Ang isa sa unique dito na siguro gusto ng iba, itong grab bar. So medyo pataas siya dito. Konting lang dito, konting protection din to sa back ride, medyo mataas yung hawakan. And yeah, protection din siguro sa puwet banda. Pag maglalagay kayo ng top box dito, mas mataas na siya. Okay, medyo naka-elevate siya ng konti. Kasi nga yung pagka-design dito, ganun talaga. So ganyan, may parang angle siya dito na aggressive para sa akin. So siguro magkakaroon naman ng accessory na flat lang ng konti, Pero kasi
Kaya ganyan, dito kasi nilagay yung fuel cap, kaya tinaas nila itong grab bar na to. So, yan. Okay pa rin naman na tignan eh. Kung medyo nakataas, basta importante, hindi natatamaan itong gas tank niya. Available lahat ng colors ng Suzuki Access 125. So, meron silang white, meron silang black, merong green, and then meron itong Ride Connect na navy blue. So yan guys, kung meron kayong oras na pumunta dito sa Guanzon, Bawang, kanilang Guanzon Plaza, feel free to visit here anytime. Tapos marami naman mag-assist sa inyo dito. And yeah, magpakuit na kayo. Pwede kayo mag-financing, pwedeng cash. Yan. Pwede nyo lang ilabas yung motor na mapipili nyo dito sa Guanzon Plaza. So yun lang. I hope na gusto nyo itong fast and quick review ng Suzuki Access. See you in the next one. Don't forget to follow, subscribe, like, share, comment dito sa scooter ni Vic. And I'll see you guys on the next one. Ingat kayo lagi and ride safe.